Sa pagkikilala sa mga magulang ng kanyang nobyo, nagkunwaring hindi marunong mag-aliman si Maria. Pagkarinig niya sa narinig, natigilan siya sa gulat at bago tayo magpatuloy, isulat mo naman saang bansa ka galing at ilang taon ka na. Magandang pakikinig. Matagal na nakatayo si Maria sa may bintana at tinitingnan kung paano dahan-dahang bumaba ang araw sa dingding ng kapitbahay na gusali. Ang mainit na kulay ng nuwes na liwanag ay nahuhulog sa windowsill, humahaplos sa bulaklak sa palayok na luwad, dumudula sa florera na may tubig at palumpo ng sampagita. Sa kwarto ay amoy banilya, sa kalan ay lumalamig ang gatas na may inip, at mula sa kalmadong amoy nito ay medyo gumaan ang loob. Sa upuan ay nakahiga ang mapusyaw na damit na may maayos na kwelyo. Simple ang damit pero maganda ang pagkakaupo. Pinadaanan ni Maria ng daliri ang tahi para bang sinusuri kung makakayanan ng tela ang pagkikita na mahalaga ang bawat salita, bawat tingin at bawat hininga. Ngayon ay dapat siyang makipagkilala sa mga magulang ni Juan. Si Juan ay nobyo niya ng kalahating taon, tahimik, maasikaso, medyo nalilito kapag nag-iisip ng mga proyekto niya. Marunong siyang makinig, marunong tumahimik, marunong magdala ng ordinaryong tinapay na pandesal sa tsaa at sabihing ito ang pinakamagandang pandesal sa barangay. Sa tabi niya ay madali ang pakiramdam ni Maria. Pero sa pagkikita sa mga magulang niya ay may nanginginig na manipis na ugat sa loob, parang biolin na matagal nang hindi naayos. Ang mahalaga ay maging sarili mo, sabi ni Maria ng malakas, para bang inaalo niya hindi ang sarili kundi ang refleksyon niya. At tandaan na okay ang lahat. Tinirintas niya ang buhok sa simpleng tirintas, sinuot ang maliit na hikaw na stud, sa labi ay nilagay ang walang kulay na balm at kinuha sa ref ang paunang inihurnong pea na may mangga at asukal na pula. Ang pea ay amoy katulad ng amoy noong bata pa sa bahay ng lola. Matamis na balat ng asukal, puting harina, mainit na tamis. Tinakpan ni Maria ng puting napkin ang pie, inilagay ang palad sa ibabaw at sandali siyang pumikit. Kumalma ang hininga. Sila ng pie ay parang nagkasundo. Lahat ay magiging ayon sa dapat. Ang cellphone ay maikling umingay. Mensahe mula kay Juan, naghihintay kami, huwag magmadali. Susunduin kita sa entrada. Sa ilalim ng mensahe ay smiley na kamay at maliit na puso. Ngumiti si Maria at sumagot, paparating na. Ang bahay ng mga magulang ni Juan ay nakatayo sa lumang barangay na may maliit na bakuran at maayos na gate. Maraming taon na ang nakalipas nang magtayo rito ng may reserba. Kaya maluwag ang hagdanan, mababa ang baitang at malalaki ang bintana sa entrada, parang sa paaralan. Sa dingding ay nakasabit ang makintab na plaka na Santos. Sa entrada ay hindi amoy pusa o pritong isda, amoy lumang kahoy, panlinis at medyo mahal na pabango. Si Juan ay nakatayo na sa gate, beige na Amerikana, scarf, sa kamay maliit na kahon na balot ng puting papel. Nakita niya si Maria, lumapit, kinuha ang pie at tahimik na sinabi, "Kumusta ka?" "Okay lang," sagot niya, pinipilit na pantay ang boses. Medyo kinakabahan. "Nasa tabi mo ako," sabi niya. "Palagi." Tumango si Maria at umakyat sila sa ikatlong palapag. Sa banig sa pintuan ay nakahiga ang maliit na sanga ng santan. Baka dinala ng pusa o nawala sa kapitbahay. Pinindot ni Juan ang doorbell. Sa likod ng pintuan ay narinig ang yapak, pagkatapos ay magaan na click. Bumukas ang pintuan. Sa harap nila ay nakatayo ang babae na mga 50. Sa mapusyaw na blouse at perlas na hikaw. Maganda ang mukha, maayos, tuwid ang tingin, nagsusuri. Si Luz Biminda Santos, ina ni Juan. Tumango siya, ngumiti sa gilid ng labi at sinabi, "Kumusta Maria? Pumasok kayo." "Juan, tulungan mag-alis ng Amerikana." Ang boses ay magalang pero ang galang na ito ay hindi palaging nagpapalapit. Ngumiti si Maria at lumakad sa pasilyo. Sa apartment ay amoy karne, pabango at sariwang mangga. Sa dingding mga larawan mula sa iba't ibang probinsya. Lumang tulay, estatwa sa plaza, tanawin ng dagat. Sa estante 3 frame ni Juan nung bata. Sa unang baitang na may malaking palumpon ng gumamela, sa Boy Scout na may pula na neckerchief sa kampo, sa bisikleta sa daan na may helmet. Si Papa sa kusina, sabi ni Luz Biminda. Naghahanda ng tsokolate at ang pie ay pwede ditong ilagay. Tumango siya sa maliit na mesa. "Anong amoy? Mangga ba ito?" Sabi ni Maria, inaalis ang napkin sa pie. "Ayon sa recipe ng lola ko, maganda." Tumango si Luz. "Ako rin minsan nagbe-bake, pero mas madalas ang suman. Klasikong Pinoy."
Mula sa salitang iyon ay may medyo sumakit sa loob ni Maria, pero hindi pa masakit. Suman, maganda yan. Pumasok sa kusina ang ama ni Juan, si Vicente Santos. Siya ay matipuno, malapad ang balikat, mainit ang ngiti at malaking takuri sa kamay. "Kumusta Maria?" sabi niya. "Sa wakas ay nakita ka namin hindi sa larawan, kundi ng harapan." "Juan, tulungan maghanda." "Kumusta?" sagot ni Maria at biglang kumalma. Sa lalaking ito ay may katulad sa pamilya. Siguro ang paraan ng pagsasalita ng tuwid. Siguro ang tingin na hindi nagtatago ng iniisip. Ganong tingin ang may mga nakakita na ng marami at hindi gusto ang gulo. Ang mesa ay maayos na nahanda. Mga salad sa basong mangkok, isda sa puting plato, tinapay sa basket na yari sa kawayan. Sa gilid ng mesa maliit na platito na may hiwa ng kalamansi, dahon ng kulantro at adobong atsara. Sa mantel ay walang mumog, inilagay ni Maria ang pie sa bakanteng pwesto. Inilipat ni Luz ang napkin para bang nagmamarka ng lugar sa mapa. Naupo, si Luz Biminda, sa kanan ni Maria, sa tapat, si Vicente, sa tabi ni Maria, si Juan. Si Luz ay nagsimulang magsalita, gaya ng mga sanay na panatilihin ang bahay sa ayos. Tungkol sa isda na naging matagumpay, na sa taglamig sa merkado madalas hindi pantay ang asin sa atsara, na ang takure ay mas mabuti kung pakuluan 2 beses, na sa probinsya iba ang tinapay. "Maria, saan ka nagtatrabaho?" tanong ni Luz, nagbubuhos ng tsokolate ng manipis. "Saan eksakto?" "Sa paaralan, guro. Sa mataas at gitnang baitang." "Guro." Naiintindihan pahaba ni Luz. "Maganda yan. Totoo ba, Vicente?" "Bawat isa ay may sariling panlasa," sabi niya. Madali siyang nagsalita, tiwala. At sa mga salitang iyon ay wala pang maaaring panghawakan. Sumagot si Maria ng maikli. Hindi niya gusto na magningning o magpaliwanag. Gusto niya lang ipakita kung ano siya. Kalmado, masipag, walang sobrang kintab. Si Luz paminsan-minsan ay inililipat ang usapan sa antas, kung saan mas mabuti magbakasyon, saang tindahan makatao, kung saan disente ang tao. Nakikinig si Maria, tumatango, umiinom ng tsokolate, ngumingiti kapag tahimik na nagkokomento si Juan sa mga katawa-tawang label sa bote. Mahalaga sa kanya na panatilihin ang pantay na takbo. Nang matapos ang isda at medyo walang laman ang mesa, si Luz Biminda ay nagbago ng mukha. Medyo inilipat niya ang plato, kinuha ang napkin, inilagay ng pantay sa kandungan galaw na napansin ni Maria. Ganon si Luz nagsisimula ng mga paksa na itinuturing niyang seryoso. "Maria," sabi niya, "ano ang trabaho ng mga magulang mo?" Kalmado sagot ni Maria. "Si nanay, guro sa elementarya. Si tatay nagtrabaho sa hukbo, pagkatapos ay nagtayo ng maliit na negosyo sa konstruksyon. Simple ang pamumuhay namin pero masaya. Guro, marangal yan," sabi ni Luz sa tono na para bang sinusubok ang salita sa kakilala niya. Si Juan simula bata ay mas sa math. Siguro doon kami nagkakasundo. "Gusto ko kapag maayos lahat," singit ni Juan. Ngumiti kay Maria at tumango sa maayos na napkin niya. "Tingnan mo, kahit napkin ni Maria ay mas pantay sa akin." Ngumiti si Maria at si Luz ay para bang iniligaw ang tingin sandali. Para bang inaasahan niyang may mali si Maria pero tama ang sinabi at medyo nalilito sa nakasanayang hakbang. Mamaya nang lumipat ang usapan sa bakasyon, si Luz Biminda ay tahimik na nagpalit ng wika. Mula sa unang salita ay halata, Aleman. Sinabi niya ito ng natural, para bang palagi niyang ginagawa kapag kailangan mag-usap sa sarili tungkol sa hindi kailangan malaman ng iba. Sinabi niya nakatingin kay Vicente. Si Maria ay ibinaba ang tingin sa tasa at hindi na gumalaw. Perpekto niyang naiintindihan ang bawat salita. Ang Aleman ay teritoryo niya sa trabaho, pero ngayon ang teritoryong iyon ay naging larangan na sinusukat siya. Tahimik sagot ni Vicente. Ang babae ay mabait at mahal siya ni Juan. "Liebe ist gut," sabi ni Luz. "Aber Familie ist mehr als Gefühle. Schau dir die Hände an und den Schmuck. Es gibt kein Niveau. Pag-ibig ay mabuti pero pamilya ay higit sa damdamin. Tingnan mo ang kamay, ang alahas, walang antas." Si Maria ay nakaupo nang hindi gumagalaw. Palagi niyang iningatan ang kamay. Sa paaralan mahalaga ang kamay. At ang alahas niya ay simple palagi. Alaala sa nanay at lola. Ang salitang walang antas ay sumakit parang manipis na papel
na biglang matalim na kutsilyo. "Vilike brauchst du," maingat na sinabi ni Vicente. "Siguro hindi kailangan matakot? Angstro Chillone, hindi ako natatakot. Gusto ko ang pinakamabuti para sa anak." Dahan-dahan itinaas ni Maria ang ulo at nakipagtinginan kay Vicente. Tinitingnan siya niya ng hindi iba, medyo nagkasala, para bang gusto magpaumanhin sa hindi pagpigil sa usapan. Si Luz ay nagdagdag pa ng ilang parirala. Humipo ito sa bilog ng kaibigan, tirahan, mga piging. Naramdaman ni Maria kung paano umakyat ang lamig sa loob, pero huminga siya ng pantay. Tinuruan siya na huwag sumagot ng kaparehong bastos, huwag sumuko sa gusto na itama sa isang matalim na parirala. May ibang lakas, magsalita ng tama, kalmado, walang sigaw. Itinaas niya ang mata kay Luz at sinabi, sa Aleman, "Malinis, kalmado, pantay. Danke für den Abend. Der ist danke für salamat sa gabi. Ang tsokolate ay mabuti at salamat sa katapatan." Kapaki-pakinabang marinig ang sinasabi ng tao kapag akala nila hindi naiintindihan. Si Luz ay natigilan. Ang kutsarita ng tsaa sa kamay niya ay sandali tumigil sa ibabaw ng tasang at bahagya humipo sa porselana, umingay. Dahan-dahan inilagay ni Vicente ang tasa. Si Juan ay gumalaw ng balikat. "Ano?" tanong niya. "Maria, ikaw ako ay naiintindihan lahat." Sabi ni Maria ng Pilipino na at Aleman at ang gusto niyong sabihin. Inilipat niya ang tingin kay Luz. "Hindi ako galit. Gusto ko lang na makilala ako sa gawa, hindi sa kwelyo at hikaw. Hindi ako marunong pumunta sa mga piging, totoo yan. Marunong ako magtrabaho, magturo sa mga bata, mag-bake ng pie at maging tabi ng minamahal." Dumating ang katahimikan. Sa katahimikang iyon ay naririnig ang malayong patak-patak mula sa banyo. May tumutulo na gripo. Dahan-dahan tumayo si Juan mula sa upuan. "Nanay," sabi niya ng maingat, "hindi ganyan." Si Luz Biminda ay binuka ang bibig para bang magsasabi ng matalim pero hindi lumabas ang salita. Bigla niyang pinisil ang labi, iniligaw ang tingin. Tumayo si Maria, nagpasalamat sa hapunan ulit, kinuha ang Amerikana. "Aalis na ako," tahimik niyang sinabi. "Juan, mag-uusap tayo." Bigla lumapit si Juan sa kanya. "Kasama kita." Gumalaw ng balikat si Luz. "Bakit magdrama?" sabi ng halos sanay na tono pero nanginginig ang boses. "Kasi masakit," sagot ni Juan. "At kasi hindi ko hahayaan ngayon na may mainsulto sa atin." Tumayo kasama sila si Vicente. "Ihahatid ko," sabi niya. "Maria, paumanhin. Hindi ganyan dapat pakinggan." Tumango si Maria. "Ganyan talaga pakinggan para maunawa natin ang isa't isa." Sa landing ay malamig, puting dingding, malinis. Sa railings, nag-iisang bakas ng kamay ng iba. Huminto si Vicente. Bago pinindot ang button ng elevator, tiningnan si Maria. "Tama ang sinabi mo," tahimik niyang sinabi. "Hindi lahat ay nakakaya iyan." "Hindi ko gusto maglagay ng sino sa awkward," sagot ni Maria. "Gusto ko ng respeto, kahit ordinaryo." "Ang pinakamahirap aminin ito ng malakas," sabi ni Vicente. "Patawarin ninyo kami at bigyan ng oras." Dahan-dahan dumating ang elevator. Bumukas ang pinto, parang pahina ng aklat. Tahimik silang bumaba. Sa unang palapag ay sandali huminto si Vicente. "Maria," sabi niya, "sana ay hindi ka aalis sa buhay namin dahil sa gabing ito." "Depende iyan, hindi sa gabi," sagot ni Maria. "Depende sa susunod." Kinuha ni Juan si Maria sa braso. Sa labas ay basa at mainit ang hangin. Tahimik silang naglakad hanggang sa hintuan. Pagkatapos tahimik sabi ni Juan, "Paumanhin, hindi ko sinabi ang mga salitang iyan, pero nakita mo kung paano sila tunog." "Kakausapin ko si nanay," sabi niya ng matatag, makatao. "At kung hindi magtagumpay, magkasama pa rin tayo. Maghanap tayo ng ibang wika." Tumango si Maria. "Hindi ko gusto digmaan, pero gusto ko na igalang ako at na nasa tabi ka kapag mahirap." "Nandyan ako," sabi ni Juan. Ang gabi ay halos walang tulog si Maria. Minsan parang ingay ang katahimikan, parang dagat kapag nakatalikod ka rito. Tumayo siya, lumapit sa bintana, tiningnan ang bakuran. Ilaw ng poste, madilim na puno, walang laman na bangko, muli humiga, nag-iisip kung paano kakaiba ang pagkakaugnay ng mga wika. Isa ay natutunan para sa trabaho, isa para sa buhay. At kung ang una ay mahirap, ang pangalawa ay mas mahirap pa. Wika ng respeto, wika ng simplicity. Umaga siya ay dumating sa paaralan ng mas maaga. Walang laman ang mga klase, amoy chalk at basang-basahan ang koridor. Dumaan si Maria sa stand ng schedule, binuksan ang silid. Sa pisara ay natira ang mga salitang kahapon, Freundschaft, pagkakaibigan. Ngumiti si Maria, tumango.
palaging nagliligtas ang trabaho, maayos na notebook, pamilyar na lesson, nakikinig na mata. Sa unang klase ay nagsalita siya tungkol sa articles, sa pangalawa tungkol sa tenses, sa pangatlo ay kumanta sila ng simpleng kanta kung saan ang mga salita ay umuulit parang hakbang sa hagdan. Ang mga bata ay nagtataas ng kamay, tumatawa, nagkakamali at sumusubok ulit. Sa dulo ng araw ay naramdaman niya kung paano nawawala ang bigat sa loob. Nang lumabas si Maria sa paaralan, maikling umingay ang cellphone. Mensahe mula kay Juan, hinihiling ni nanay ang number mo. Pwede? Sumagot si Maria, pwede. Pagkatapos ng isang oras tawag, hindi pamilyar na number, pamilyar na boses. Maria, sabi ni Luz Biminda, pwede ba akong pumunta sa'yo? Magsasabi ako ng ilang salita, hindi ako magtatagal, magsasalita ako ng mahina. Sandali tumahimik si Maria, pagkatapos sabi, pumunta ka. Dumating si Luz ng walang makeup, sa simpleng raincoat, na may palumpon ng maliit na sampagita katulad ng dala ni Maria kahapon. Mula sa pintuan ay inalis ang sapatos, inilagay sa banig, tumingin-tingin ng parabang sa bahay na gusto maunawaan kung ano ang mahalaga, ano ang sobra. Malinis sa'yo, tahimik niyang sinabi at amoy mangga. Pie kahapon, paliwanag ni Maria. Masarap iyan. Naupo sila sa kusina. Si Luz una ay tahimik, pagkatapos sabi, kahapon ay mali ako. Hindi ko alam kung bakit nagiging malamig ako kapag tungkol sa anak. Siguro takot, siguro ugali na panatilihin ang antas. At ang antas, minsan ay balot lang. Kahapon ay inalis mo sa akin ang balot na yan at hindi ako handa. Patawarin mo ako. Tumingin si Maria sa kanya ng maingat. Lahat ay nagkakamali. Mahalaga na pumunta ka. Pumunta ako kasi gusto kitang maunawaan. Sabi ni Luz, hindi ka katulad ng mga sanay kong kausap. Hindi ka nagpapaliwanag at hindi umaatake. Nakakadisarma iyan at nagtuturo sa akin. Gusto ko sana siya ay tumigil. Gusto ko sana na subukan ulit mula sa blangkong pahina. Marunong ako magluto ng suman, pero minsan mas simple magsimula sa kompote. Ngumiti siya ng nahihiya. Dala ko ang sampagita. Alam ko simple sila, pero ngayon gusto ko ng simple. Kinuha ni Maria ang palumpon, inilagay sa garapon, nagbuhos ng tsaa. Nag-usap sila tungkol sa maliit na bagay, tungkol sa kurtina, tungkol sa aklat, tungkol sa mga tula na binabasa ng mga bata sa paaralan. Sa usapan ay walang antas. Mayroon, kumusta sa'yo? Kumusta ka? Kumusta tayo? Bago umalis, sabi ni Luz, takot akong mawala ang anak kapag mag-asawa. Takot na umalis siya at hindi babalik. Naiintindihan ko sa isip pero ang puso madalas gumagawa ng kalokohan. Salamat na hindi mo isinara ang pintuan. Salamat na marunong kang magsalita ng tama. Hindi palagi nakakaya iyan, sabi ni Maria. Minsan sa loob lahat sumisigaw, pero may musika, nakakatulong iyan. Sa mga lesson minsan hinahingi ko sa mga bata na kumanta kung may away. Hindi nito nalulutas ang problema pero ang hininga ay nagiging pantay. Sana matuto akong kumanta sa halip na magbigay ng lecture, ngumiti si Luz. Susubukan ko, nagpaalam sila. Sa pintuan ay sandali huminto si Luz. Kahapon ikaw sana siya ay natigilan. Kahapon ay pwede mong sabihin ng iba. Pero sinabi mo nang marinig ko, bihirang mangyari iyan. Salamat. Una kitang narinig, sagot ni Maria pagkatapos nagdesisyon kung paano magsalita. Pagkatapos ng isang linggo, si Maria at Juan ay pumunta ulit sa mga santos. Sa pasilyo ay malinis pa rin, pero iba ang hangin, mas malambot. Si Luz ay sumalubong sa kanila sa simpleng damit, walang alahas pero totoong ngiti. Sa mesa ay simpleng putahe, patatas, salad, pritong manok. Pie ang dala ni Maria at cake binili ni Luz sa panaderya malapit sa bahay. Nagdesisyon akong magsimula sa simple. Aminado siya. Magpapakomplikado pa tayo. Si Vicente ay nagdala ng lumang turntable, nagpatugtog ng vinyl ng kundiman. Pinuno ng musika ang kwarto, hindi nakakagambala sa usapan. Si Luz paminsan-minsan ay naglilipat ng tingin kay Maria para bang gusto tiyakin na okay talaga. Si Maria ay sumasagot sa tingin, oo. At humihinga si Luz. Sa dulo ng gabi sabi ni Luz, matagal akong nag-isip, paano sa'yo? Pwede ba ikaw? Oo. Sa madaling sabi, nag-isip ako paano sabihin sa'yo sa Aleman ng mahalaga. Pero naintindihan ko na mahalaga magsalita sa wikang naririnig ng puso ng walang salita kaya sa Pilipino sabi. Natutuwa ako na nandyan ka sa amin, tumango si Maria. At ako rin natutuwa. Salamat. Si Juan ay nakaupo sa tabi at tahimik nang umingiti.
gaya ng ngiti ng mga biglang naging maluwag. Ang kasal ay ginanap sa simula ng tag-init. Umaga ay umulan, manipis, parang gininto ang sinulid na biglang bumagsak mula sa langit at nag-ugnay ng tulay sa mga bubong. Pagkatapos lumiwanag ang araw at sa plaza ay nahiga ang maikling bahaghari pero malinaw. Sa civil wedding ay pinakamalapit lang. Pagkatapos sa katabing cafe na may puting mantel at kahoy na upuan, kung saan amoy totoong kape at ang dessert ay hindi sobrang tamis. Si Luz Biminda ay humingi ng salita nang itinaas ang baso ng juice. Tumayo, inilagay ang mga palad sa sandalan ng upuan para hindi manginig at sinabi, "Maikli lang ako. Noon akala ko ang aliman ko ay magliligtas sa akin sa awkward na sitwasyon, pero lumabas na walang wika ang magliligtas kung sa isip ay pride, at walang wika ang kailangan kung sa puso ay respeto. Maria, salamat sa lesson. Juan, salamat na nandyan ka sa amin. Vicente, salamat na nasa tabi." Ngumiti siya at totoong ngiti. "Mahal ko kayong lahat." Ang unang pumalakpak ang mga bata, mga estudyante ni Maria na inimbitan niya na dumaan sandali, makinig ng musika at kumain ng dessert. Pumalakpak sila ng tapat, hindi iniisip kung paano tama. At sa ganoong kalinisan ay ngumiti ang matatanda sa isa't isa, para bang nagkasundo ng walang salita. Ang buhay pagkatapos ng kasal ay nagpatuloy sa daan nito, hindi makinis parang marmol kundi buhay parang kahoy na bangko sa entrada. May amoy sabaw, sobrang lakas na tsaa, takbuhan sa merkado at mahabang weekend sa mga magulang. Minsan may maliit na away tungkol sa kurtina, tungkol sa estante kung saan ilagay ang bulaklak. Pero ang mga away na ito ay hindi nagiging digmaan. Natatapos sila kung saan nagsisimula ang tawa at kung saan marunong sabi ni Maria, "Mahalaga sa akin hindi manalo, kundi marinig." Natututo si Juan rito sa tabi niya, minsan agad, minsan sa pangalawang beses. Si Luz Biminda ay tumatawag ng bihira, pero tama ang oras. Minsan nagtatanong ng recipe, minsan kung paano sabihin sa aliman ang ganitong salita. Siya ay pumupunta ng walang antas, sa simpleng sweater, komportabling sapatos, na may garapon ng adobo sa bag. Si Maria at siya ay nauupo sa kusina, nagpapainit ng takure at nagbabahagi ng maliit na bagay na bumubuo ng buhay. Ngayon ang mga lalaki sa klase ay nagkamali ng articles at tumawa. Ngayon si Vicente ay nag-ayos ng gripo mag-isa. Ngayon si Juan ay nagdala ng katawa-tawang cactus sa bahay at sinabing ito ang aming family pet. Si Vicente tuwing linggo ay nag-aayos ng bigote. Nagdadala sa paper bag ng pandesal, sabi, "Daan lang ako rito." Sama-sama silang nakikinig ng lumang vinyl. At minsan hinahingi ni Maria na magkwento siya kung paano siya naipit sa istasyon sa taglamig sa biyahe at nagpainit ng kalan mula sa lumang diaryo. Masaya magkwento si Vicente at palaging nagtatapos. Ang mahalaga may kasama na pwede magtahimik. Minsan bumabalik sa isip ni Maria ang unang gabi sa mga santos. Nakikita sa harap ng mata ang mesa, puting mantel, manipis na kutsarita na nanginginig sa ibabaw ng tasang. Naririnig sa sarili ang mga biglaang parirala sa aliman at bawat beses ay nararamdaman ang pasasalamat. Oo, pasasalamat kasi nang walang ganong usapan, gaano man awkward at masakit, ay walang ganitong ngayon. Mainit, simple at totoo. Totoong pamilya kung saan naiintindihan ng walang salin. At bawat pumupunta sa bahay ay nababasa ang simpleng pariralang iyan, ngumingiti at nauupo sa mesa kasi kumukulo na ang tsaa. Lumalamig na ang paye at nagsisimula na ang usapan, tahimik, makatao. At iyan ang pinakamahalaga, hindi tagumpay sa away, hindi napatunayang antas, hindi natutunang komplikadong gramatika, kundi na natuto sa bahaying ito magsalita sa wikang alam ng lahat na pumunta ng may mabuti, sa wika ng respeto, sa wika na hindi kailangan ng diksyonaryo. Kung tanungin si Maria, ano ang natutunan niya sa pagkikita, sasabihin niya, "Huwag matakot sa katahimikan. Huwag matakot magsalita ng tuwid at huwag magkamali ng pride sa dignidad."